Hi, hello. Tignan niyo po. Sinubukan ko lang po yung binili kong earrings na 50 pesos. Doon lang po to sa palengke. Oo nga po pala. Meron po akong i-share sa inyo. Diba sabi ko sa inyo? 4 days yun na pong walang ligo. Hinahayaan ko na lang talaga kasi ang tigas po talaga ng ulo. Wala ho akong magagawa kahit anong pilit ko. Baka magalit pa siya lalo sa akin. Yun lang. Sa pilitan na maghugas ng plato. Kasi hindi ko talaga yun hinuhugasan. Minsan tinutulungan ko, minsan hindi talaga para gumalaw. Kasi pag wala talagang galaw yan, talagang totally magkakaproblema na talaga siya. High blood siya. Semi-high blood siya. Tsaka meron siyang mental disorder. Schizophrenia. So, hindi ko ho alam kung anong level na talaga siya. Kaya, ang pinakamahirap po na problema sa mental ay mental disorder po. Yun po ang pinakamahirap. Tawag yan. Yun po yung pinakamahirap na sitwasyon para sa amin. Kasi ako po may antisocial disability or major depressive disorder. Kaya mahirap po yung sitwasyon namin na andito po. So, tinatanong ko po sa inyo, ako po'y nagtatanong po sa inyo kung ano po ba talaga ang proper na tulad namin na ano po ba talaga ang benefits na pwedeng makuha namin as PWD ID, as PWD, na ginagamit po namin yung ID na for the second chance. Kasi binigyan kami ng bagong PWD number. Yung una naming PWD number, kinuha po doon mismo sa DSWD City Hall. Kinuha niya po. Tinanong niya kung saan na yung kinuha niya ba? Wala, hindi po. So meaning, kung talagang wala pong ginagawa talaga, bakit kukunin po nila yung PWD ID number namin? Dalawa po yung kinuha nila. 2003 yung 4 last digit po, 2003 sa akin at 2004 sa kanya. So, according to the staff, ang sabi niya sa akin, yung PWD ID number namin, it's not our name, under our name. Kaya ako nanginginig na kaharap siya na ako po'y nagtataka kung sino po ang gumagamit noon. Kaya meron pong monkey business sa DSWD. Yun po ang pagkakaunawa ko. Niloloko nyo po kami. Bakit nyo po isasabihin sa akin harap-harapan na under our name, it's not our PWD ID. Kaya tapos more than a year, 2023 kinuha ko po. Bago pa lang po yan. 2023 yung PWD ID namin. Ako po ang nag-process sa dalawa naming ID. It's because nakuha po namin ang information namin, ang information na yon sa psychiatrist doctor namin. Na meron kaming binibigyan kami ng benefits pag meron kaming PWD ID at especially
may mental disorder or major depressive disorder or schizophrenia. Ako po, alam ko po na yung aming sakit ay nakakapaloob po sa loob mismo ng programa ng ating gobyerno. Pero hindi ko ho alam kung ano ang proseso or kung ano po talaga ang benefits para sa amin. Yung kuya ko po, 2023 po, nadala ko po yan si kuya sa SPMC, but they refuse. SPMC Mental Hospital. Kinatid po kami ng sino yun sa Carpenter Hill at saka yung midwife. Kaya yung SPMC na yon, mental hospital na yon, na-refuse po kami. Kaya bumalik po kami dito. AM na po. Mga 2 AM or 3 AM past po. Hindi po siya 4 AM. Kaya ako po ay nagtataka. Bakit? Ari magkuhaan na lang yung kay kuya ni Mang, ubos ng bulpin, Mang. Kaya ako po'y nagtataka. Meron po akong konting pera, nagbigay pa po ako sa kanila. Ang pagkakaalam po talaga nila sa akin, ay talagang alam po talaga nilang, pinapaalam ko po talaga na wala akong kapera-pera. It's because wala po talaga. Kaya, hindi ko alam kung progress ba to ang nakikita ko sa kanya. It's because gumagalaw lang po siya kung anong oras. Tanghali ng kakain. Kailangan pang pagsabihan sa pilitang kumain. Tanghali na po siyang nakakainom ng gamot ng morning. Parang may kondisyon pa siya eh. Hindi siya nakakainom ng gamot pag walang dapat may sigarilyo, dapat mabigyan ng mga ganon. Wala ho. Hindi ko alam. Kaya nga ho, kung pwede ho sana bigyan ng pagkakataon na mabigyan ng tawag niyan, sana po private mental hospital na talagang may gagabay sa kanya at para maiwasan yung ginagawa niyang hindi dapat. Kasi ako, nakikita niya ako, ganito ako magsalita. Siya, hindi. It's very long time po. Wala po siyang social, yung ano talaga. Andito lang po siya sa bahay. Pinapagalitan ni mama. Wala. Not like before na talagang maano talaga siya. Pero mahirap pa rin po. Risky po yan pag hindi po nakainom ng gamot. Like me also. Pag pinabayaan ko ang aking sarili. Kaya nilalabanan ko po ang aking sitwasyon na kung anumang meron akong sakit ay nakadepende po yan sa araw-araw kung ano pong financial na meron kami or kung sa tulong ng gobyerno. Financial, 20 pesos meron ako ngayon. Kaya wala ho. Nakadepende po kami sa bigay ng DSWD, City Hall, or
Kapitolyo. Kaya, I hope andyan ang Panginoon na makuha ko ang justice na para sa akin. At makulong yung mga persons na nagkasala sa akin. Especially yung nagdi-discriminate sa akin. Especially yung tinaalis ako na walang visa, only papers. Ang sabi nila na wala naman akong wala. Sa passbook, wala akong visa. Kaya hindi ko po matatanggap na pagsasabihin nila na may bagong passbook. Hindi po. Isasampal ko pa talaga yan sa kanila. It's my life. Hindi po laro-laro po. Pasensya po sa sampal. Pero talagang dyan talagang mapupunta niyo. I hope po, Sir Arnel Ignacio, matulungan niyo po ako. And I hope po, yung message ko ay napunta na po sa inyo. Ang number ko po, 0960-344-7843. Smart po, only one SIM yung gamit ko lagi. Meron po akong TM pero hindi ko na po niluludan. Hindi po. Yung TM na po yun is pang-contact lang po sa mama ko. Kasi TM po siya. Lahat po, smart po. At when it comes to money po, wala pong proxy. Wala po ako natanggap na pera. Or kung nanghihingi man ako ng pera sa GCash, isa lang po natanggap ko, 1,000 pesos nung nandun po ako sa Manila. Nagamit ko po yun at ako'y nagpapasalamat doon. At nagpasalamat na po ako sa Facebook ko. 1,000 pesos only po. Wala na pong dagdag, wala pong bawas. Salamat po sa nagpadala. Hindi ko rin alam kung ano po ba ang gagawin ko. Wala po akong pera. Wala, hindi ko, kung hindi niyo po ako matutulungan, Sir Arnel Ignacio, wala po talaga. Ayaw ko pong pumunta ng OWA dito. Sir, ang trust ko na sa inyo. Mas okay po pag nasa inyo. Para makausap niyo po ako ng maayos. At para maipakita ko po kung ano po mga evidence na meron ako. 2 kontrata na meron ako. Yung confidential na sinign ko po, hindi po yun sa pilitan. Yes po. Pero, it's not, hindi po, tawag yun, hindi po proper yung pagperma ko doon. It's because it's not in the office. Sa loob po ng ER. Wala na po akong magawa. Kailangan, ano ba namang i-refuse ko? No. Pinirmahan ko na, tinanong ko kung anong klaseng, ano yan, confidential ang sabi nila. So, pinirmahan ko, ang sabi ko sa sarili ko, pupunta ako dun sa office pagkatapos nito. So, nakalimutan ko, wala akong nagawa. At, terminated po ako, hindi po ako resign. Hindi po ako nag-sign ng signature. May binigay po siyang letter for resign, pero nag-refuse po ako. It's not resign po. Wala po akong pinirmahan na resign. Ang pinirmahan ko po, before po nangyari lahat, confidentiality, at ano po yun, nakalimutan ko na po yung isa, pero wala ho, binasa ko po, walang resignation. Hindi po resign. Terminated po yun. It's because meron pang paper na hindi po nila binigay sa akin na pinapunta ako ng Buraida 2. Kasi pag kinuha ko yun or something, ibang trato eh. Hindi ako nakakatulog sa flat.
pabastusan eh. Remember po, Sir, pakitulong naman po, Sir Arnel Ignacio, hindi po ako nagnakaw ng pera, hindi po ako nagnakaw ng laptop, hindi po ako nagnakaw ng pagkain, hindi po. Wala po akong ninakaw. Promise to God. Sa Al-Fayha, wala po akong ninakaw, especially sa Buraida. Promise to God. Wala po akong kinuha. Sila po, nagnanakaw po ng pagkain. Naglagay din po sila ng pera sa lagayan ng laptop ko. Pero nilagay ko po ang perang yon sa lamesa. Doon sa maliit, sa gilid banda. It's because it's not mine. Naglagay din po sila ng pampaganda doon sa lagayan ko. Nilabas ko rin po. Meaning hindi po nila ako nire-respeto. Nakikialam po sila ng gamit ko without permission po. Nagdadabog pa sila. Pagsasala ako matutulog. Anong oras? 3 a.m., 2 a.m., 1 a.m., 12 a.m. Hindi, wala po akong tulog masyado. Namayat po ako doon. Kung anong mukha ko, pag alis ko dito, yun, hindi po yun mukha ko pag dating ko dito. At saka yung picture ko. Sir, please. Kung meron po kayong time, sana naman po, tumawag po kayo sa phone ko or sa Facebook ko man lang para makapag-usap po tayo ng masinsinan regarding sa agency po niyan. Mayroon po silang kasalanan sa akin. Ang kasalanan ko lang po, hindi ko po sinabi na nagkasakit ako sa Dr. Sulaiman Al-Habib. Hindi po ako na hospital. Yun lamang po. Yun lamang po at wala nang iba. Pero, kahit ganun po yun, ako po'y fair ang laban. Ngunit, hindi po sila fair sa akin. Illegal po akong pumunta sa Manila. Legal din po akong pumunta. Sa pagkakaalam ko, pumunta ng Riyadh. Ngayon po, nung sa Dole po, sa OWA po, binigyan po ako ng 2 letter na pumunta po daw ako sa OWA. Bakit po Dole po ang binibigay nila sa akin? Hindi po dapat Dole. It's because ang complaint ko po, ang agency po at ang clinic, Al-Fayha, at ang HR na si Jobel. Sana po makulong po yan sila. At sana po, hindi na po mag-ooperate yung agency po. Doon po tayo. Kasi, kaya ko pong i-explain kung anong meron ako dito. Alam ko po kung paano ko po i-explain. Pero sana naman po, gabayan po ako ng Panginoon para makuha ko po ang justice na at respeto na dapat ay para sa akin. One by one ho tayo. And I hope po na matulungan niyo po ako. Please po. Salamat po.